na hindi nila po pwede ipakulong ang dating presidente or si Inday Sara dahil yan ang magiging mitya sa people power at tuluyan sila mawawala sa kapangyarihan kapag ginawa nila yan. Kaya ang pinag-iinitan ay yung mga supporters. Di ba napansin ninyo, nung hindi na sumipot sa hearing ng Good Government Committee ang Inday Sara, inisa-isa ang mga tao ng Inday Sara at inisa-isa sila na ginisa. Kasi nga, hindi nila magalaw ang Inday Sara Duterte mismo. So yung mga tao niya ang pahihirapan. Ewan ko kung tama yan, pero sa tingin ko, walang saysay ang ipaggawa niya. Kung gusto niyo talagang sirain si Inday Sara o kaya ang Presidente Duterte, gawin niyo yun. Pero wag naman yung gusto niyong sirain, pero ayaw niyo talagang mag-frontal attack dahil alam niyo kapag nag-frontal attack, magagalit ang tao sa inyo. Dapat yan, kung talagang gusto niyong sirain yung dalawa, maghanda rin kayo sa hagupit ng taong bayan. Dahil 32 million naman ang bumoto dyan kay Inday Sara Duterte. At ang Presidente Duterte naman, nang yan ay umalis sa opisina, 80% approval and trust rating. Pinakamataas sa mga naging presidente sa Pilipinas. So subukan ninyong ikulong yan kung hindi maghurumentado ang taong bayan. Pero yan ang dapat mangyari. Kung talagang gusto nyong sirain yung dalawang Duterte, ikulong nyo. Huwag nyong ikukulong yung mga tao lang nila. Kumbaga, pick on someone your own size. Kasi sino ba naman kami? Mga ordinaryong mga mamamayan lang naman kami. Bagamat mga nagkaroon ng katungkulan itong si Atty. Laika, ano ba naman ang kanyang naging buhay pang publiko, no? Siya ay tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho as Chief of Staff ni VP Sara. Alam niyo po, ang karanasan ko dyan kay Atty. Laika, napaka-bureaucratic po niyan. Dikahon po talaga yan. So talagang hindi po yan gagawa ng illegal dahil siya talaga, she goes by the book. Well, ako nga, sabi ko, sometimes masyadong bureaucratic for a political chief of staff. No? Pero hindi niyo siya masisisi kasi nga ayaw niyang mapulaan din for anything. Kaya she goes by the book. So ngayon, sa tingin nila siguro, habang kinukulong nila mga supporters ng Duterte, natatakot ang mga supporters, ay tingin ko hindi. Lalo pong lumalakas ang loob ng mga Duterte dahil alam nila na habang ginigipit ang mga pinakamalalapit na aliado ng mga Duterte, lalong nagagalit ang mga Duterte. At alam nyo naman, lahat yan may hangganan. Lahat yan nagtitimpi lang. Pag yan ay hindi na talagang kaya magtimpi, puputok yan parang bulkan. At alam natin sa ating kasaysayan na pag pumutok ang bulkan ng sambayan ng Pilipino, nasisisante ang presidente. Hindi po yung krimen ha. Yan ay kasaysayan. Talaga naman pong kapag nagalit ang taong bayan, sisipain kahit sino pa ang nakatira dyan sa Malacanang. Dahil ang soberenya naman po ay nakasalalay talaga sa taong bayan. Kaya nga po nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, ay nako, ayaw ko niyang titulong presidente at ayaw kong tatawagin Palasyong Malacanang. It's a business meeting, you know, it's a place to have business meetings. Ayaw niyang sasabihin nakatira siya sa palasyo at dahilan din kung bakit hindi rin siya talaga tumira sa Malacanang at tumira doon sa bahay pangharap. No? So anyway, ano ba ang tingin kong mangyayari? Yun ang nais kong magbigay linaw ang mga Duterte. Kasi tayo ngayon, naghahanap tayo ng leader para magkaroon ng alternatibo. Ngayon, ang problema dyan, kapag nagpresenta ng alternatibong plataforma ang mga Dutertes, malalaman ng mga Marcoses kung anong dapat gawin. Ang problema kasi, gaya nga sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi niya alam kung paano maging presidente. Kapag sinabi niya kung anong alternatibo, di tinuturuan niya para maging presidente ang Marcos. Pero sa tingin ko, kahit ano pang turong gawin mo sa administrasyon, iba kasi ang kanyang kinalakihan. Let's face it, no? Lumaki siya parang prinsipe. At biro nyo, 20 years siyang nanirahan sa isang palasyo. Nag-aral kasama mga pinakamayayaman sa buong daigdig, sa Inglaterra at sa Amerika. So iba talaga ang pananaw ni PBBM. Ang pananaw niya, hindi niya alam kung gaano kahirap ang buhay ng ordinaryong mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga nawawalan ng bahay kapag dumarating ang sunod na bagyo. So sa kanya, well, yeah, it's a typhoon, what can we do? It's part of life. Hindi niya talaga nararamdaman yung hirap na pinagdadaanan ng karamihan ng ating mga kamag-anak. Siguro hindi ko siya naman sinisisi dyan dahil ganyan talaga siyang nabuhay, no? Pero dahil siya isang presidente, dapat siguro mag-immerse siya
sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino nang makita niya kung ganong kahirap at nang sa ganun, talagang humanap ng solusyon sa kahirapan. Bagay nga, no, kung magbibigay naman alternatibo si BP Sara, tuturuan niya ang presidente kung paano maging presidente. Pero sa akin, ang importante, ang Pilipino na ang maghusga kung dapat bang sisantihin ng presidente o hindi. Hindi po yan illegal, ha? Ang pagsisante sa presidente kapag taong bayan ang nagdesisyon, yan po ay sang-ayon sa saligang batas, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, yan po ang naging desisyon ng Korte Suprema nung kanyang itinaguyod ang pagiging constitutional ng administrasyon ni Cory Aquino. Dahil meron nag-question po doon na ang dineklara ng COMELEC ay si Ferdinand Marcos Sr. at hindi naman si Cory. Pero ang sabi ng Korte Suprema, ang taong bayan ang naglagay kay Cory Aquino, so yan ay sang-ayon sa saligang batas dahil ang soberenya ay nakasalalay sa kamay ng taong bayan. So mga kaibigan, ha, hindi natin sinasabing durugista ang presidente. Ang sinasabi lang namin, magsalita ka kung ikaw ba ay durugista. At hindi lang salita, magpa-drug test ka dahil ang dami ng ebidensya na para bagang nagsasabi na gumagamit ka nga. Yung mga ebidensya ng PIDEA na nabanggit ni Presidente Duterte, yung video, at saka siyempre yung mga larawan. Lalong-lalo na yung larawan sa Bataan na merong powdery white substance sa kanilalim ng ilong. At saka doon sa binigay sa kanyang pakete nung sa isa na namang public gathering, no? Ang gusto ko lang, addressin mo yung issue. Hindi po pwedeng nananahimik dahil minsan, silence is acquiescence, estoppel. Parang inaamin mo kung ikay hindi nagdi-deny. Pero ang pinakamabuting gawin nga dyan ay pagda-drug test, follicle test. Dahil yan ay magsasabi kung yan nga po ay katotohanan. At bakit kinakailangan sa tamang pag-iisip ang presidente? Tignan niyo po yan. 6 na bagyo, sunod-sunod. Kung ikaw talaga ay wala sa tamang pag-iisip, ang sasabihin mo talaga, what do we do now? At yan nga ang narinig natin sa presidente. Hay nako, miski gusto kong sabihin na hindi totoo ang aking hinihilala na user ang presidente, ano naman ang iisipin ko na ang inaasahan na lang ng taong bayan ay magbigay ng pag-asa ang nasa posisyon ng liderato, pati yung pag-asa pinagkait pa sa taong bayan at ang tanong, what do we do now? So sa akin, hindi na ako mananawagan kay Presidente Marcos. Ang panawagan ko sa taong bayan, tayo po ay maghusga. Karapatan po natin yan bilang mamamayan. Maghusga tayo kung dapat ba magpatuloy ang presidente given his job performance, pag may bagyo, pag walang bagyo, at tayo ay magdesisyon kung tayo magsisisanti na. Oo nga pala ha, na another record for bagong Pilipinas. Bagamat ang mga OFWs natutuwa dahil bumaba na naman ang piso at ngayon ang palitan, naku, nasyak ako, 59 pesos to $1 na ngayon. Mantakin nyo, 2 months ago nasa 55 yan. Ngayon, kung kailan magpapasko pa, saka laging 59. Ano ibig sabihin yan? Walang kumpiyansa sa piso. At siyempre, ang kumpiyansang yan nakasalalay sa kumpiyansa ng merkado dun sa namumuno. Bakit naman hindi mawawala ng balur ang piso? Napakataas ng mga pangungutang natin. Siyempre, nangutang ang Presidente Duterte pero panahon yun ng COVID. Pero ito, walang COVID at 2 taon pa lang, humahabol na sa pangungutang ni Presidente Duterte sa panahon na may COVID na kinakailangan bumili ng mga pangangailangan. Yan ang isang pinakamalaking dahilan kung bakit nawawalang kumpiyansa sa piso. Pangalawa, kung kailan tumataas ang presyo ng ginto, ibinenta. Ibinenta ang 15% ng ating ginto sa panahon na patuloy tumataas. Kung di natin binenta yan, mas tataas ang balor ng piso dahil marami nga tayong ginto. Diba? At ang katotohanan talaga, namamatay na ang lahat ng ating industriya gaya ng agrikultura. Alam nyo, hindi naman tayo industrialized country. So talaga ang basihan ng paglago na ating ekonomiya at yung halaga ng ating piso nakasalalay pa rin sa agrikultura. Lantaran na smuggling, lantaran na importation. Ayan, umiiyak na mga magsasaka ng palay. Dapat talaga siguro pag-aralan na yung rice tarification na yan. Pero ang problema talaga korupsyon. Kasi whether or not there is rice tarification, nandyan ang mga smugglers, nandyan ang mga nangungurakot sa Bureau of Plant Industry at sa Bureau of
customs. At dahil nga sadsad ang agrikultura, natural, sadsad ang ekonomiya. At as usual, ang nagsasalba sa taong bayan, yung pawis at luha ng mga OFWs na ngayon ay dumadaan sa pinakapangit na airport sa buong daigdig. Di ba naman? Kung sila ay bumubuhay sa ekonomiya, dapat man lang magkaroon sila ng magandang airport na dadaanan. Hindi po. Record bagong Pilipinas, the worst airport in the world. Oh, matidinay ba natin yan? Pagdating sa seguridad, number 3 most dangerous city in the world, Manila. Oh, madidinay nyo ba yan? Yan ay nasa paningin ng buong daigdig. So lantaran ng kriminal, pangit ang airport, balik ang droga sa ating lipunan, sadsad ang piso, bagsak ang ekonomiya. Ano ba yan? Sunod-sunod na bagyo at ang sagot ng liderato, what do we do now? Pilipinas, panahon na para maghusga. Karapatan yung maghusga, pero wag lang kayo maghuhusga ha. Manindigan kayo kung kayo'y nakahusga na. Pero ako, sabi nga ni Tatay Digong, no? Dahil po tayo Pilipino, we deserve more. Agree ba kayo? Disagree? Pero sa ngayon po, ang aking sinasabi, I stand with Attorney Laika Lopez at sa lahat ng mga suporta sa Duterte na patuloy pong ginigipit ngayon ng administrasyon at ng Kamara de Representante. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha.